Okay. Nandito pa rin po tayo sa Exodus chapter 20. Natapos na po natin yung 10 commandments ng ating Panginoon. So mga ilang weeks din tayo nag-dwell dito sa chapter 20 dahil pinag-aralan natin isa-isa yung 10 commandments ng ating Panginoon, which is ito yung foundation ng mga commandments pa na ating pag-aaralan sa mga susunod na chapters. Napaka-raming commandments pa nito. Pero ito yung foundation, lahat ng commandments ng ating Panginoon ay nakapaloob dito sa 10 commandments na ito. Kaya mahalaga na naunawaan natin yung bawat commandment, kaya yung purpose na inisa-isa natin yung bawat commandments. Okay? At ngayong gabi ay sa kalooban ng Panginoon ay tatapusin natin yung chapter 20, yung the rest of the verses. Yan, tatapusin na natin ito. And then we will move on sa other chapters, other commandments ng ating Panginoon. So, Exodus chapter 20, verses 18 to 26. Verses 18 to 26. Okay? So, after nung 10 commandments na ibinigay ng ating Panginoon kay Moses and to the children of Israel, sabi dito, verse 18, now all the people witnessed the thunderings, the lightning flashes, the sound of the trumpet, and the mountain smoking. And when the people saw it, they trembled and stood afar off. And they said to Moses, speak with us, and we will hear. But let not God speak with us, lest we die. And Moses said to the people, do not fear, for God has come to test you, and that his fear may be before you, so that you may not sin. So the people stood afar off, but Moses drew near the thick darkness where God was. Verse 22. Then the Lord said to Moses, thus you shall say to the children of Israel, you have seen that I have talked with you from heaven. You shall not make anything to be with me, gods of silver or gods of gold you shall not make for yourselves. An altar of earth you shall make for me, and you shall sacrifice on it your burnt offerings, your peace offerings, your sheep and your oxen. In every place where I record my name, I will come to you, and I will bless you. And if you make an altar of stone, you shall not build it of hewn stone. For if you use your tool on it, you have profaned it. Then in verse number 26, nor shall you go up by steps to my altar, that your nakedness may not be exposed. Yeah. So nakita ng mga tao, nasaksihan ng mga tao, the children of Israel, si Moses, nandun siya sa Mount Sinai, at kausap niya ang Panginoon, nandun ang presensya ng Panginoon. At kitang-kita nila yung presensya ng ating Panginoon habang ibinibigay ng ating Panginoon yung kanyang commandments. At ang sabi doon, sa verse 18, ay sila ay natakot. Natakot doon sa presensya ng ating Panginoon. In verse 18, sabi doon, now all the people
witness. No? Kita-kita nila, no? So, medyo imagine niyo yung scene na yon, no? Yung bundok ng Sinai, and then natin sila sa paligid at kita-kita nila yung mga nangyayari. They witness the thunderings, yung mga kulog, kidlat, lightning flashes, sound of the trumpet, and the mountain is smoking, musok. And when the people saw it, they trembled and stood afar off. So yun yung presensya, great and mighty presence ng ating Panginoon bumaba doon sa Mount Sinai. At kita-kita nila yung mga pangyayari, yung great vision, yung scene na yun, at sila'y natakot, sabi doon. They trembled and stood afar off. At nasabi doon sa verse number 90, Then they said to Moses, You speak with us, and we will hear. But let not God speak with us, lest we die. So, ganun katindi yung pagkatakot nila. Sabi niya, Moses, ikaw na lamang ang magsalita sa amin at kami ay makikinig sa iyo. Huwag ang Panginoon ang magsalita sa amin dahil kami ay mamamatay. Yan. So, yan yung ating focal point ng ating study sa gabi na ito. Dito sa verse number 19. Na the title is the fear of God, or the fear of the Lord. So, ano ba yung ibig sabihin ng fear of the Lord? Sila ay natakot, no? Natakot sila sa Panginoon. Okay? Fear of the Lord. Yun yung ating pag-aaralan sa gabi na ito. So, natatakot sila. At dito sa verse na ito, ang pumukaw sa aking attention, itong phrase na sinabi nila, Let not God speak with us. No? Imagine ninyo mga kapatid. Let not God speak with us. Huwag na ang Panginoon na salita sa amin. So, sa akin, pinagbubulay-bulay ako itong verse na ito. Nakakalungkot, Nakakalungkot. Why? Dahil sa atin, as Christians, as believers, ang nais natin, ang longing nga natin, of course, yung presensya ng ating Panginoon, we long for His presence every day. Gusto natin yun, yung presensya ng Panginoon. Pero sila, nung nakikita nila yung presensya ng ating Panginoon, sabi, they trembled and they stood afar off, lumalayo sila. And then, sa atin, ang gusto natin ay magsalita ang ating Panginoon, di ba? Yun yung nais natin. Yun yung ipinapanalangin natin, Lord, speak to us, Lord. Lord, speak to me. Speak to me, O Lord. Diba? Yun yung longing natin, yun yung nais natin. Pero sila, sabi doon, let not God speak with us. Okay? So, nakakalungkot. Nakakalungkot yung mga sinabi na yun, mga Israelites. So, communication. So, God wants communication to us because we have a relationship with Him.
Yan ang nais ng ating Panginoon sa atin. Communication. Okay? Kung gaano yung pagnanais natin na marinig ang boses ng Panginoon, kung gaano yung pagnanais natin na magsalita sa atin ng Panginoon, mas lalo ang Panginoon. Gusto niya na gano'n. Communication. Okay? Dahil tayo ay may relasyon sa ating Panginoon. Nung simula tayo naging believer, tinanggap natin si Jesus Christ as our Lord and personal Savior. We have now the Holy Spirit. Sabi na we are now the sons of God. At meron na tayong relasyon sa ating Panginoon. At gusto ng ating Panginoon communication. Kaya nga gusto ng ating Panginoon yung ating constant praying, pananalangin. Dahil yun yung ating communication sa ating Panginoon. But ang ating Panginoon ay marami siyang pamamaraan. Ano? Marami siyang pamamaraan to communicate to us. Para maipahatid sa atin yung kanyang mensahe, kung ano yung sinasabi niya sa atin. May iba't iba siyang pamamaraan. Communicate to us. Pwedeng through the Bible. So alam natin yan. Ito. Through the Bible. Through the Word of God. Isa yan sa kung paano mag-communicate sa atin ng Panginoon. Minsan, humihingi tayo ng kasagutan sa ating panalangin. Minsan, humihingi tayo ng direction. But then, na-experience natin, ewan ko po kung na-experience na, but ako, I experience, no? Na sa ating pananalangin, humihingi tayo ng direction, or minsan, pagtuturo ng ating Panginoon through His Word, no? Pag nagbuklat ka na ng Bible and then nag-devotion ka na, doon mo mababasa. No? Amazing. Amazing. Yeah. Bible. Pwede rin through His Holy Spirit na indwelling na sa atin ngayon. Yun yung pwedeng salita sa atin. Sa paano pamamaraan. Minsan humihingi tayo ng direction niya, panalangin, or ano pa man yung hinihingi natin sa Panginoon. Minsan sa ating decision making, humihingi tayo ng wisdom. Lord, paano gagawin ko ito sa ganitong sitwasyon? Yan. So minsan may papasok sa ating isipan na kung ano yung direction. So hindi na ikaw yun. That is the Holy Spirit in you, in us, na magsasalita sa atin, giving us His direction kung paano yung ating gagawin. No? Kaya kailangan lang ay maging sensitive tayo. Ano? Na minsan akala natin, isip pa natin yun, kundi na pala yung direction sa atin ng Holy Spirit. Ganito yung gagawin mo, ganito yung gagawin mo. Diba? Ganon. Pag sensitive lang tayo. Ano? Yan. Holy Spirit, pwede rin mismo ang ating Panginoon. Mismo siya ang magsasalita sa atin. Diba? May mga testimonials na naririnig nila yung maliit na tinig. You know? Still, voice. Yan. And then, ano pa? Through other people, pwede siyang gumamit ng ibang tao upang ipahayag sa iyo yung kanyang mensahe. Yan. Ano pa? By His creation, yung nature, universe, yan. Ano pa? By vision, by dreams,
by situation, so pwede yung iyong situation, nagkikipag-communicate sa iyo ang ating Panginoon, gusto makuha ng ating Panginoon yung iyong attention, is communicating to you through your situation, current situation. Pwede gamitin ng ating Panginoon. So ang ating Panginoon, He has a lot of ways to communicate to us. Kaya hindi natin pwedeng sabihin, Pastor, hindi ko naman naririnig yung boses ng ating Panginoon. Hindi ko naman naririnig yung instruction ng ating Panginoon. Hindi natin pwedeng sabihin, mga kapatid. Maaaring yung iba, ang kanilang experience niya ay still small voice. Okay? Maaaring ganun yung kanilang experience. Maaaring sa'yo naman is through the Holy Spirit, through the Bible. So, iba't iba. Ang iba't ibang pamamaraan ng ating Panginoon to communicate to us. Okay? Dahil yun ang gusto ng ating Panginoon. Okay. So, God is communicating to them. Nakipag-communicate ang ating Panginoon sa kanila. To the children of Israel. Pero, sabi doon, the people doesn't want. Dahil natatakot sila. Fear. Dahil, sabi doon, lest we die. Baka kami ay mamatay. So, ganun yung nararamdaman nila na takot. Now, bakit? Ano ba ang problema? Bakit sila natatakot sa ating Panginoon? Ano ang problema? They are afraid of God. So why they are afraid of God? Yun ang katanungan, ano? Bakit sila natatakot sa ating Panginoon? Okay? Because they knew that they have sinned against God. So yun naman yung pinakadahilan, ano? Kung bakit sila natatakot sa ating Panginoon. Dahil alam nila na sila ay nagkasala sa ating Panginoon. Remember, di ba, yung pagkalabas nila sa Egypt, and then going into the wilderness, matatandaan natin na palagi sila nagmumurmur. Palagi sila nagre-reklamo kay Moses. Bakit ganito? Bakit ganyan, Moses? Dinala mo ba kami dito para magutom, mamatay sa gutom, mamatay sa uhaw, mamatay sa pagod? No? Murmurings. Ano yung reklamo nila? Complain kay Moses, pero actually ay sa Panginoon sila nagre-reklamo. Kaya sila ay natatakot sa ating Panginoon. No? Ngayong nakita na nila yung kapangyarihan ng ating Panginoon, natatakot sila sa ating Panginoon. Okay? Dahil alam nila na hindi ayos yung kanilang relationship sa ating Panginoon. Sila ay nagkasala sa ating Panginoon. Pero kung walang ganon, di ba? Gustong-gusto mo yun. Right? Di ba? So they are afraid of God because they knew that their relationship with God is not right. So, hindi tama yung kanilang relationship sa ating Panginoon. At gano'n naman ang nangyayari, di ba? Napuputol yung communication kapag may problema sa relasyon, di ba? For example, sa magkaibigan or sa mag-asawa, sa isang pamilya, di ba? Nagkakaroon ng gap
napuputol yung communication kapag mayroong hindi ayos sa relationship. At ganun din dito sa mga Israelites. Alam nila, no, that they have sinned against God, kaya ganun na lamang yung kanilang pagkatakot sa ating Panginoon. So remember the first 4 commandment. So nung matatandaan natin yung first 4 commandment, you shall have no other gods before me. Number 2, you shall not make yourself an idol. Number 3, you shall not misuse the name of the Lord your God. Number 4, remember the Sabbath day, and keeping it holy. Yung first 4 commandment ay yun yung ating vertical, di ba? Yung vertical relationship natin sa ating Panginoon. First 4 commandment. And then yung other 6 ay yun naman yung horizontal. At is yung ating relationship sa ating kapwa-tao, our neighbor. Kaya yung first 4 commandment, na relationship natin sa ating Panginoon ay dapat ito ay nasa tama, no? Para ganun din, no? Magiging tama yung relationship natin sa ating kapwa-tao. Kung tama yung relationship natin sa Panginoon, tama din yung relationship natin sa kapwa-tao. Okay? Kasi kung hindi tama yung relationship natin sa Panginoon, something's wrong. So, paano tatama yung relationship natin sa ating kapwa-tao? For example, about sa pag-ibig, relationship natin sa ating Panginoon, kung nauunawaan natin yung tunay na pag-ibig ng ating Panginoon sa atin, our vertical relationship, nauunawaan natin yung pag-ibig ng Diyos sa atin, ganoon din yung may apply natin na pag-ibig para sa ating kapwa-tao. So, gano'n, ano? So, communication. So, the Israelites were afraid of God's presence. Afraid. Fear. So, God wants to have fear for Him. Actually, gusto din ng ating Panginoon yun at magkaroon tayo ng takot sa Kanya. Pero hindi kagaya nitong takot ng mga Israelites. Anong takot? No? Anong fear of God? Anong yung fear of the Lord na gusto ng ating Panginoon para sa atin? Yung tinatawag na good fear. No? Yan. So God wants to have fear for Him, meaning a reverential fear or reverential o banal na pagkatakot. Fear of the Lord. Banal na pagkatakot. Hindi yung kagaya na sa mga Israelites, which is a bad fear na sila ay lumalayo sa ating Panginoon. So, that is bad fear for the Israelites. So, bad fear meaning the people are afraid of God's divine judgment. So, yun talaga yung kinakatakot ng mga Israelites, yung judgment ng ating Panginoon sa kanila. Because they know that they have sinned against God. But there is good fear, or sabihin natin healthy kind of fear. Yun yung gusto na fear ng ating Panginoon para sa atin. Especially sa ating mga believers. A healthy kind of fear that God wants us to have. Yeah. At bawat Kristiyano,
bawat believer ay ang nais ng Panginoon. Ito, magkaroon tayo ng healthy fear or good kind of fear para sa ating Panginoon. Not a fear of His divine judgment. No, hindi yon. Because yung divine judgment ay nakalagpas na tayo doon. Remember, di ba? Nung tinanggap na natin si Jesus Christ, binayaran na yung ating kasalanan, and then nililis na tayo sa ating mga kasalanan. Sabi doon, we have passed from death unto life. So wala na sa atin yung judgment ng ating Panginoon. In John chapter 5, verse 24, John chapter 5, verse 24. Sabi po ni Jesus Christ dito, most assuredly I say to you, he who hears my word and believes in him who sent me has everlasting life. Yeah. He who hears my word and believes in him who sent me has everlasting life and shall not come into what? Judgment, but has passed from death unto life. So, ganun yung nangyari sa atin. We have passed already from death unto life. Meron na tayo ngayong everlasting life, eternal life. Na kapag tayo ay namatay, ay doon tayo sa presensya ng Panginoon. Eternal life. So, wala na sa atin yung judgment or wrath ng ating Panginoon. Kaya hindi natin dapat katakutan. Pero sino ang dapat na matatakot doon? Yung hindi pa nakasumpong ng kaligtasan. Yung mga hindi pa nakatanggap kay Jesus Christ. So sila yung makakaramdam ng ganito mga takot. Ano? In 2 Thessalonians chapter 5 verse 9, 2 Thessalonians 5 verse 9, sabi doon. 1 Thessalonians. 1 Thessalonians chapter 5 verse 9. For God did not appoint us to wrath, but to obtain salvation through our Lord Jesus Christ. And then isa pa sa Luke chapter 12. Luke chapter 12 verses 4 to 5. And I say to you, my friends, do not be afraid of those who kill the body, and after that, have no more that they can do. But I will show you whom you should fear, sabi ni Jesus Christ. Huwag kayong matakot doon sa pumapatay lang ng katawan, sabi ni Jesus Christ. Sabihin ko sa inyo, sino ang dapat niyong katakutan. I will show you whom you should fear. Fear him who, after he has killed, has power to cast into hell. Yes, I say to you, fear him. Sino ba yung may kakayanan na magligtas? At sino ba yung may kakayanan na mag-cast into hell? Magpapunta sa impyerno? Ating Panginoon lamang. Kaya sabi ni Jesus Christ, siya yung dapat yung katakutan. Okay? Yeah. So there is a good fear or a healthy kind of fear that God wants us. Yung banal na pagkatakot sa ating Panginoon. Hindi yung divine judgment, but yung holy fear. Fear of the Lord. Ibig sabihin ng mga kapatid, iyong
paggalang, no? Paggalang sa ating Panginoon, ginagalang natin yung kanyang mga salita, sinusunod natin yung kanyang mga salita. At tayo ngayon ay pinagkalooban ng buhay na walang hanggan ng ating Panginoon. Kaya meron tayong fear of God na aalisin natin sa ating buhay. No? Yung mga alam natin na hindi kalooban ng Panginoon sa ating buhay. Okay? There are benefits and blessings of the fear of the Lord. So merong kaakibat. May mga notes kayo, maganda na i-notes nyo ito. No? May kaakibat na mga benefits and blessing. Yung fear of the Lord. Yung banal na pagkatakot sa ating Panginoon. So ano-ano ba yung blessing na ito? Number 1, so actually 7 ito. So number 1, benefits and blessing of the fear of the Lord. Number 1 is wisdom. So take note, wisdom. In Psalms chapter 111, Psalms 111 verse number 10. The fear of the Lord is what? The beginning of wisdom. Yung pagkatakot sa ating Panginoon, holy fear, banal ang pagkatakot, sabi doon, is the beginning of wisdom. Doon magpapasimula ang karunungan. A good understanding that all those who do His commandments, His praise endures forever. Wisdom. Karunungan. At iba ito, yung wisdom, kaysa sa knowledge na pag-aralan natin sa Book of Proverbs, yung pagkakaiba ng knowledge, wisdom, and understanding. Yung knowledge is just the accumulation of information. Yun yung knowledge, yung na-acquire mo na ang mga information na naka-store na sa ating brain, sa ating mind, all the information. But wisdom ay kakaiba. Sabi doon, wisdom is the application of knowledge. Okay? At sabi doon, yung pasimula na karunungan ay nagmumula doon sa pagkatakot sa atin. Wow. Number 2, benefits and blessing of the fear of the Lord. Number 2, love and mercy. Sa Book of Psalms pa rin. Psalms 103, verse 11. For as the heavens are high above the earth, so great is His mercy toward those who fear Him. See? Kaya gusto ng ating Panginoon, gusto sa ating ng Panginoon, na tayo rin ay may pagkatakot sa Kanya. At kakibat nun ay may blessing. In Psalms 103, sabi, love and mercy. God loves those who fear Him. Yung may pagkatakot sa ating Panginoon. And then, Proverbs chapter 16. Proverbs chapter 16, verse 6. In mercy and truth, atonement is provided for iniquity. And by the fear of the Lord, one departs from evil. So number 3,
Yung benefits and blessing ay avoidance of evil. Avoidance of evil. Dahil sa ating pagkatakot sa ating Panginoon, kung alam natin na yan ay hindi kalooban ng Panginoon, dahil tayo natakot sa Panginoon, hindi natin gagawin yun. Kasi alam natin, ito hindi ito kalooban ng Panginoon. So, hindi natin yung gagawin. So, yun yung sinasabi ng ating Panginoon na fear of the Lord. May paggalang tayo sa kanyang mga salita. Kaya sinusunod natin salita ng ating Panginoon. Kaya ang mangyayari ay ililigtas tayo. Because of our fear of the Lord, ay ililigtas tayo mula sa mga ganong kapahamakan. Okay? Number 4, confidence. Book of Proverbs pa din. 14 verse 26. Confidence. In the fear of the Lord, sabi doon, there is a strong confidence. Wow. And his children will have a place of refuge. Tunay naman, Tunay naman na ang ating Panginoon ang ating confidence. Na tayo ay siya lamang yung ating full dependency ay nasa ating Panginoon. Kaya siya yung ating confidence. Ibig sabihin, in the fear of the Lord ay we humble ourselves. Nagpapakumbaba tayo sa presensya ng ating Panginoon at siya yung itinataas natin sa ating mga buhay because of our fear for Him. Kaya siya ngayon, pinagkakatiwala na natin lahat sa ating Panginoon. Kaya siya na yung ating confidence ngayon, hindi na sa ating mga sarili. Yes, we are confident because alam natin na sinasamahan tayo ng ating Panginoon. Ating Panginoon, He is our shield, He is our tower of refuge, He is our strength, He is our confidence. Yeah. Ano pa? Number 5, long life. In isa sa mga benefits and blessing of the fear of the Lord. Long life. Mahabang buhay. Deuteronomy chapter 6. Verse number 2. Deuteronomy 6 verse 2. That you may fear the Lord your God to keep all His statutes and commandments which I command you, you and your son and your grandson, all the days of your life, and that your days may be prolonged. Yan. Ahaba ang inyong buhay. In the fear of the Lord, ahaba ang inyong buhay. Why? Kasi ganoon pa rin. Dahil sumusunod ka sa kalooban ng Panginoon, sumusunod ka sa salita ng Panginoon, sumusunod ka sa instruction ng Holy Spirit, direction ng Holy Spirit, kaya hahaba ang iyong buhay. Diba? Ano pa? Protection. Psalms 34 verse 7. Psalms chapter 34. Bilis naman ang oras. Psalms 34 verse 7. The angel of the Lord encamps all around those who fear Him and delivers them. Wow, ang ganda nitong verse na ito, mga kapatid. Psalms 34:7. Protection. In the fear of the Lord, in the fear of God, meron tayong protection. Sabi dito sa Psalms na ito, the angel of the Lord encamps all around those who fear Him and delivers them, mga kapatid.
Protection. Yan ang kailangan natin araw-araw, mga kapatid. Protection. Dahil hindi natin kayang proteksyonan ang ating mga sarili. No? Hindi. Kaya pasalamat tayo sa Panginoon araw-araw na tayo inililigtas ng ating Panginoon sa anumang kapahamakan, sa anumang mga sakit o karamdaman. Inililigtas tayo ng Panginoon. Protection. Kasi ang kalaban natin, lalong-lalo na spiritually, hindi natin nakikita ang ating mga kalaban. Kaya sa Panginoon natin pinagkakatiwala yung protection na kailangan natin. So sabi doon, those who fear Him ay meron tayong protection. Then, last, number 7, provision. Benefits and blessing natin. May provision. Psalms 34, verses 9 and 10. Oh, fear the Lord, you His saints. There is no one to those who fear Him. Provision. The young lions lack and suffer hunger, but those who seek the Lord shall not lack any good thing. May provision ng ating Panginoon. So wisdom, love, and mercy, avoidance of evil, confidence, long life, protection, provision. Yan yung mga benefits and blessings mga kapatid. Kung tayo ay may pagkatakot sa Panginoon. Okay? Amen po ba, mga kapatid? Nandiyan po kayo? Amen po. Amen. Amen. So, napakaganda. So, balik tayo doon sa verse chapter 20 ng Exodus. In verse 20, and Moses said to the people, do not fear. So, ibig sabihin, yung do not fear, yung huwag kayo matakot sa kagaya ng nararamdaman ng takot ngayon. Fear of judgment. Ano? For God has come to test you, and that His fear may be before you, so that you may not sin. Huwag kayong matakot yung sa kagaya na takot na nararamdaman niya, sabi ni Moses. But ang gusto lang Panginoon na may instill sa inyo na takot, which is yung pinag-uusapan natin kanina, good fear or healthy fear, yung holy fear sa ating Panginoon, yun yung gusto ng ating Panginoon sa kanila. So that you may not sin. Diba? Kasi nga, dahil kung may paggalang ka sa Panginoon, pagkatakot ka sa Panginoon, yung mga bagay na alam mong ayaw ng Panginoon, hindi mo gagawin. Kaya, avoidance of sin. Yun yung gusto ng ating Panginoon. So the people stood afar off, but Moses drew near the thick darkness where God was. And then moving on tayo, verse number 22. Then the Lord said to Moses, thus you shall say to the children of Israel, you have seen that I have talked with you from heaven. You shall not make anything to be with me, gods of silver or gods of gold, you shall not make for yourselves. Verse 24, an altar of earth you shall make for me, and you shall sacrifice on it your burnt offerings and your peace offerings, your sheep and your oxen, in every place where I record my name, I will come to you
and I will bless you. So ito yung instruction ng ating Panginoon kay Moses kapag sila ay gagawa ng altar kung saan ay doon nila susunugin yung kanyang mga handog para sa Panginoon. Nakasabi ng ating Panginoon, shall not make anything to me, gods of silver or gods of gold. Sabi ng Panginoon, yung paggawa niyo ng altar ay simple lang. Hindi silver, hindi gold, but an altar of earth. Ano lang, lupa, no? Altar of earth, you shall make for me. At, sabi ko, doon nyo iyahain yung inyong mga sacrifice, burnt offerings and peace offerings. Napakasimple lang, ng gusto ng ating Panginoon. Hindi na yung gold and silver. Why? So bakit? Kung titingnan natin, bakit ganun lang yung altar na gusto ng ating Panginoon? Altar of earth. Lupa. Nabubuuin para maging altar. Why? Simple lang. Ang gusto ng ating Panginoon. Dahil ang gusto ng ating Panginoon ay ang ma-highlight doon ay ang ating Panginoon. Doon sa kanilang hahain ng kanilang mga offerings, that is their worship sa ating Panginoon. Ang gusto ng ating Panginoon is siya yung ma-highlight, siya yung maitaas. Kaya ganun lang kasimple yung altar na pinapagawa sa kanila ng Panginoon. Dahil ang importante doon ay yung pag-worship nila sa ating Panginoon. Kasi kapag ginawa pa nilang silver or gold, yung altar, ay posibleng yung isipan ng mga tao, yung attention ng mga tao ay mapunta doon sa ganda ng altar. No? Makita niyo, wow, ang ganda naman ito, gold. Wow, silver, kumikinang. Ano? So doon na napunta yung attention ng mga tao, hindi na doon sa pag-worship sa ating Panginoon. Kaya, yung instruction ng ating Panginoon, simple lang. Gawa ka ng altar of earth, out from the dust, of the ground. Yun yung gawin mong altar. Ano pa? Verse 25, and if you make an altar of stone, sabi niya, Panginoon dito, you shall not build it of hewn stone. For if you use your tool on it, you have profaned it. Kung gagamit kayo ng bato, sabi ng Panginoon, kung ano yung makuha nyo ng bato niyan, hindi nyo na pupormahan, hindi nyo nagagamitan ng mga tools, sabi ng Panginoon. Ano? Dahil sabi ng Panginoon, for if you use your tool on it, you have profaned. So kung ano lang yung available na mga bato dyan, ano man yung shape ng mga bato dyan, na ma-form nila into an altar, that's it. Wala nang carving of stone pa. Ano? Wala nang carving of stone. Napakasimple na. Gusto lang ng ating Panginoon ay simple altar, but then, ang ma-highlight doon is ang ating Panginoon. May tataas ay ang ating Panginoon. So, yun lang yung gusto ng ating Panginoon. And then verse 26, nor shall you go up by steps to my altar, that your nakedness may not be exposed on it. So, ganun lang, ano?
pinangkalooban ng Panginoon na siya yung maitaas. At sa ating panahon ngayon, the same pa rin. The same pa rin. Hindi tumitingin ang ating Panginoon kung maganda ba yung inyong church, kung malaki ba yung inyong church, yung man itsura ng inyong church. Pero ang mahalaga sa Panginoon ay siya yung naitataas nun. Bumababa ang presensya ng ating Panginoon, hindi dahil sa kung maganda ba yung itsura ng church, diba? Hindi ganon. Bumababa ang presensya ng ating Panginoon is because of the people na tunay na nagwo-worship sa Kanya. Na siya yung itinataas. Ano pa man yung kaitsurahan ng iglesia na yan. Hindi mahalaga yun sa ating Panginoon. Ang mahalaga sa ating Panginoon is yung ating puso na tunay na nag-worship sa ating Panginoon. Okay? Remember, noong unang panahon, mga kapatid, at the time of Jesus Christ, yung mga gatherings nila doon, pinag-gatheran nila, ay napakasimple lang, yung mga sinagogue. Okay? Napakasimple lang. House church, tinatawag nilang ecclesia, house church. Simple lang. Doon sila nag-gather. And then, sa time of persecution, nag-gather sila underground, at maging sa panahon ngayon, doon sa mga area or sa mga country na kung saan ay napaka-heavy ng persecution, lalo-lalo sa mga Islamic countries, napaka-heavy ng persecutions dyan. Pero saan nag-meet ang mga Christian? Hindi sa mga buildings. No? Kung saan lang lugar sila makapag-meet. At sinasamahan sila ng ating Panginoon. May nalaman, in our modern age, na nakikita natin ang malalaking church, ang maganda ng church, di ba? Pero ano naman sa atin yun? Hindi naman natin tinitake down yun. Ang mahalaga pa rin doon, malaki man yung church, maganda yung church, ang mahalaga doon ay naitataas ang ating Panginoon at naipapangaral ang salita ng ating Panginoon. But then, ang ating Panginoon ay hindi nakatingin sa mga ganun mga bagay. Kundi sa ating mga puso na tunay na paglilingkod o pag-worship sa ating Panginoon. Okay? So, kaya, napakaganda nito, kung pagbubulay-bulayin natin. Okay? Kaya, ang Panginoon, hindi siya nananahan sa mga bagay na gawa ng tao. Okay? Okay? Hindi siya nananasa sa mga bagay na gawa ng tao. Hindi mismo sa atin siya nananahan. No? Kaya lang, sa paggawa ng temple or tabernacle, makikita natin doon na tama, gumawa sila ng place or tinatawag na tent of meeting. Yan. Na kung saan doon nila imimit ang ating Panginoon. Pero lahat ng instruction kung paano bubuhin yun ay sa Panginoon pangalanan. Later on, yung sa pagbuo nila ng tabernacle, lahat yun, instruction ng Panginoon kung paano bubuhin. Lahat ng materials, anong gagamitin, yung
tawag doon, saan ilalagay yung saan ipepwesto, yung mga sukat, lahat yun ay nagaling sa ating Panginoon. Okay. Tabernacle, naging temple, sa time ni King Solomon, hanggang sa destroy. Pero ang tunay na temple ng ating Panginoon is tayo. Dahil ang Panginoon ang lumikha sa atin. Tayo handiwork ng ating Panginoon. Kaya sa atin siya ngayon na through His Holy Spirit. Okay? So, yun lamang po mga kapatid, itong mga verses na ito about the fear of God, about the fear of the Lord, and then yung law of the altar, which is napakaganda, no? Na uunawain natin. Simple lamang ang gusto ng ating Panginoon. Nais ng Panginoon is siya yung ma-highlight into our worship. Not made of silver or not made of gold. Kasi nga naman, baka doon na ma-focus yung attention ng mga tao. Kaya simple lang ang nais na ating Panginoon. And then the fear of the Lord, sabi ng Panginoon, kalooban sa atin ng Panginoon, magkaroon tayo ng banal na pagkatakot sa Kanya. Nakita naman natin yung benefits and blessing na kaakibat na fear of the Lord. And I hope na na-emotes nyo yun, no? Yung pito na yun. Na kaakibat ng fear of the Lord. At yun yung gusto sa atin ng good fear or healthy fear. Healthy fear. Dahil yun yung magpapanatili sa atin na we humble ourselves and then we decrease ourselves and then ang Panginoon ang maitataas palagi sa ating mga buhay.